Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay i-review na naman natin si GZ Lending. Ito po yung ads nila na dumaan sa Facebook. So let's find out kung totoo nga ba ito. So let's go! So nung nakita ko ito guys ay hinanap ko agad ito sa Play Store at sinerch ko ang GZ Lend. At ito po yun guys, GZ Lend Online Cash Loan App. At ang company name nito guys ay GUL Zara Lending Investor Corporation. At na-familiar ko agad ang lending company na ito guys. Isa po ito sa mga nagkakalat na online lending scam sa Facebook, Messenger at Telegram ngayon na manghihingi muna ng processing fee bago ang disbursement. So nung hinanap ko ito sa mga listahan ng mga registered loan app sa SEC o sa Security Exchange Commission, rehistrado naman po sila guys. So we'll see, sinubukan ko talaga itong in-applyan guys. So in-install ko na, so nung na-install na ay in-open ko na. At ito po yung sumalubong sa akin. Ang kanilang information collection instructions na kailangan pong i-accept. Pag pindot ko na nitong accept, ay kukunin na nila ang aking active mobile number. At pagkatapos kong nilagay ang aking cellphone number, pag pindot ko nitong let's go, pinadalhan na ako ng verification code. Pagkatapos kong nilagay ang code, ay may another information na naman na kailangan kong i-accept. At pag pindot ko na naman itong accept, ay dinala na ako dito sa dashboard na may nakalagay na maximum loan amount na 20,000 pesos at interest rate daw na 0.05% per day at 91 days daw ang repayment term. So nung pagpindot ko nitong apply now, ay kukunin na po nila ang aking personal information. Pero bago po niyan ay may mga katanungan pa po sila dito na may pagpipilian po tayong mga sagot. Tulad nitong una, how many online loans do you have currently? So wag po tayong masyadong honest sa pagsagot dito guys. Siyempre ang pipiliin natin dito ay itong 0. Kahit may utang pa tayo sa ibang online loan app. At itong pangalawang tanong, how many times you borrowed money before? So siyempre itong 0 pa rin ang pipiliin natin. Next, itong longest overdue days, 0 pa rin. Next po ay dito na magsisimula kunin ang ating personal information. Tulad po ng ating education level, types of housing, marital status, ang ating monthly expenses, ang ating email address. Next po ay ito po ang kinukuha nila sa ating work information. Tulad po ng kung anong industry, payroll period, monthly income, next pay date, at ang ating employment status. At dito sa next page ng form, ay kukunin na nila ang ating mga reference contacts. At 3 lang po ang kailangan nilang contact person guys. At pagkatapos ko pong na-fill upan ito, pag pindot ko nitong next, ay kukunin na nila ang litrato ng ating valid ID. At ito po yung mga tinatanggap nilang valid ID guys. National ID, Postal ID, TIN card, PhilHealth ID, SSS card, Voter's ID, Driver's License, Passport, at UMID card. At pagkatapos kong napicturean ang aking valid ID, ay hingiin na po nila ang aking first name, middle name, last name, ang aking ID number, at ang aking date of birth at gender. At pagpindot ko nitong next ay saka na po ako nag-selfie. At pagkatapos kong in-scan ang aking mukha, ay kukunin na po nila ang aking withdrawal information. Kung saan ko gustong i-transfer ang pera na utangin ko dito kung sakaling ma-approve ako. At may 2 channel po tayong magpipilian, e-wallet account or ang ating bank account. At dito sa e-wallet, ang pwede nating pag-transferan ay ang ating GCash, Paymaya at GrabPay lang po. At kapag itong bangko ang pipiliin natin, ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan ng ating utangin dito. At ang pinili ko po dito guys ay itong e-wallet dahil gusto ko sa aking GCash account ko i-transfer. At pagkatapos kong nilagay ang aking GCash number dito sa baba, ay pinapa-confirm pa sa akin kung tama po ba yung GCash number na nilagay ko. At pag pindot ko nitong confirm, ay dito na po magkaalaman na. Ito na po ang loan details. Ito na po ang totoong offer nila sa akin. Mula 1,500 pesos daw hanggang 3,000 pesos lang po ang maaari kong uutangin ngayon. At may 2 loan term daw akong pagpipilian. Itong 3 terms at itong 4 terms.
So itong 3 terms muna ang hihimay-himayin natin guys. So halimbawa 3,000 pesos yung uutangin ko at kapag itong 3 terms ang pipiliin kong loan term, so 3 period daw natin itong babayaran. Sa unang period, ito po ang amount na babayaran natin, 1,799 pesos sa loob ng 7 days. Nako, dito na naman tayo sa 7 days. September 1 kasi ako nag-apply nito guys. Kaya ang first period ng payment ko ay September 7. At sa pangalawang period ko po guys ay ang kailangang mababayaran ko itong 1,800 pesos. At within 7 days pa rin. At sa pangatlong period ay piso na lang po ang babayaran natin. At sa January 1, 2027 pa ang repayment time. Nakakatawa talaga ito eh. Hintayin pa natin yung 2027 bago bayaran itong piso. Isang malaking kalukuhan talaga. Hindi na lang nila tayo didiretsohin na 2 weeks lang po yung loan term nila. Bakit idaan pa nila sa ganitong paraan? So nung inad ko itong 1,799 guys sa 1,800, ang total po niyan ay 3,599 pesos. So ang 3,000 pesos na utangin natin ay tutubo ng 599 pesos sa loob lamang ng 14 days. 2 linggo lang po at wala pang nilagay dito guys na kung buo ba nating matatanggap itong 3,000 pesos or may bawas. Pero expected na yan guys, hindi po buo ang matatanggap natin kapag ganitong klaseng online loan app. So hindi ko na ito itutuloy guys. Masasayang lang ang pera ko dito. At least nalalaman natin yung totoo nilang repayment plan. Kaya mag-ingat po lagi sa pag-apply sa mga ganitong klaseng online loan app guys. So that's all for today. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po ang iba. At sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, paki-click muna yung subscribe button na sa baba at paki-hit ng notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews na i-upload sa aking channel. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.